Ang sermon po natin sa umagang ito ay hango sa sermon ni Reverend Erskine Bajima ng Oamaru Reformed Church sa New Zealand. Ito po ay pinreach at ipinangaral year 2008. And today, we will hear this message para po sa pagpapala ng Diyos sa kanyang mga anak. Exhortation ng Hosea chapter 9. At sa ating lahat na naririto, tayo po ay tumatalakay ng serye ng Book of Hosea. Today, we will exhort on Hosea chapter 9. Mga pinakamamahal na kapatid sa Panginoon, nasasaksihan natin ngayon ang mga ganapan sa ating bansa nitong mga huling araw. Aware po ba kayo sa mga nangyayari sa ating bansa? Ilang senador at ilang kilalang personalities ang kinasuhan ng ombudsman. Sila ay sinampahan ng kasong pantarambong o plunder. Ang krimeng naglalaman ng tungkol sa paglustay ng halagang 50 bilyong piso pataas na hindi naaayon sa batas para sa isang mamamayan ng bansang Pilipinas. Sila'y dinampot, kinasuhan, at ikinulong ng walang piyansa before the Sandigan Bayan ayon sa kabuuang ebidensya na isinampa sa kanila sa krimeng ginawa. Kilala niyo naman sila, hindi ba? Sila'y mananatili sa kulungan sa buong panahon ng kanilang paglilitis. Kapag sila'y napatunayang nagkasala, sila'y hahatulan ng korte ayon sa krimen na kanilang ginawa. Ang parusa ay habang buhay na pagkakakulong. Ganito tumatakbo ang paraan ng hustisya to convict criminals sa ating justice system. Mga kapatid, sa diwang ito din natin titingnan eksakto ang kalalagayang kinasasadlakan ng bayang Israel. Sa tekstong ating tatalakayin sa umagang ito, ay naglalaman ng mga matibay na ebidensyang ipinatong mismo ng Diyos laban sa kanyang bayan, Israel. Napatunayan na siya'y nagkasala sa kanyang pakikipagtipan sa Diyos. Ang bayang Israel ay nagtataksil at patuloy na nilalabag ang kanilang kasunduan. Labis at hindi na mabilang ang pagsalansang na kanilang ginagawa. Sino ang magpapalampas sa ganitong kalaking uri ng paglapastangan? Mga kapatid, last week, atin nang naunang tinalakay na ang Israel ay nasa bingit na ng pagkukob o pag-atake ng bansang Assyria na kung saan pinili nila ang bansang ito upang makipaglaro ng apoy. Imbis na sa Panginoon lumapit, pilit nilang sinusolusyonan ng kanilang sariling kakayahan sa kanilang mga pangamba ng pananakop. Patuloy nilang iwinawaksi ang Diyos. Ngunit sa kabila ng lahat, ang Diyos sa kanyang kahabagan ay pilit pa rin silang ibinabalik muli sa Kanya. Ngunit sadyang matigas ang kanilang puso. Ang paglayo at pag-iwan sa Diyos ay kanilang kagustuhan. Iyon ang kanilang piniling landas. Ang landas patungo sa kapahamakan. And today, our dear brothers and sisters, the Lord declares they are guilty. Sila'y hinatulan na ng Diyos ayon sa kanilang mga kasalanan. Tapos na ang kanilang maliligayang araw. Sa umagang ito, may 4 po tayong aspeto na pag-uusapan patungkol sa 17 verses na ating binasa kanina. Ang number 1 is the party is well and truly over. Ang kanilang pagsasaya ay natapos na. The rejection of God
has come to a head. Dumating na sa sukdulan ang kanilang pagtanggi o pagtataksil sa Diyos. The glory has turned all gory, and the future is without any hope. Ating pong talakayin ang una, the party is well and truly over. Sabi po ng verses 1 to 2, at ito po ibabasahin ko sa Tagalog para maating pong masundan. Huwag kang magalak, Israel. Huwag kang magdiwang tulad ng ibang mga bansa, sapagkat naging tulad ka ng mahalay na babae. Tinalikuran mo ang iyong Diyos at nakipagtalik sa iba't ibang lalaki. Ikinatuwa mong ikay isang babaeng bayaran. Kahit saang lugar, ikay sinisipingan. Ngunit ang ginagawa nila sa giikan at sa pisaan ng alak ay hindi nila ikabubuhay, at ang bagong alak ay hindi nila matitikman. Ang pambungad na talata ni Hosea ay nagpapahayag na ang bayang Israel ay nasa gitna ng pagsasaya. Sila ay nado sa tinatawag natin nasa party mode. Sila ay nagdiriwang katulad ng mga paganong bansa na nakapaligid sa kanila. At ito ang malaking problema ng Israel. Sapagkat ang Israel bilang bayan ng Diyos ay hindi dapat umaasta ng katulad ng bansa sa kanyang paligid. At alam po din natin yan, mga kapatid. Bilang mga anak ng Diyos, tayo nabubuhay sa Panginoon at hindi tayo nabubuhay sa sanlibutan. Hindi dapat tayo naapektuhan ng sanlibutan sapagkat tayo bahagi ng pamilya ng Diyos. Ang tinutukoy ni Hosea ay ang paraan ng pagdiriwang nila na kanilang mga pista. Ito yung tinatawag na Harvest Festival. Sa talata 1 at 2 ay nagsasabing tungkol sa giikan at pisaan ng alak. Sila'y nagdiriwang marahil sapagkat materially, nararanasan nila na sila'y pinagpapala ng Diyos, ngunit malayo pagdating sa pagpapalang espiritual. Ang tunay na nangyayari ay nilulustay lamang nila ang kanilang mga masaganang aning tinatanggap at inuubos nila ito sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Sa Diyos, kumukuha ng pagpapala pero nilulustay para sa mga Diyos-Diyosan. Pamilyar po ba tayo dyan? Tayong lahat ay pamilyar dito sa Cavite sa taon Fiesta. Tama po ba? Kapag may pista, sarado ang lahat ng kalye sa ating mga daanan, gawa ng mga pagsasayahan, mga karakol, mga festival. Nakita natin yung mga yung mga tao na lahat ng ibinebless sa kanilang Panginoon mula sa kanilang masaganang ani ay inuubos nila sa mga handaan, sa inuman, sa mga pagsasaya during the festival. At ganito po nilalarawan ito. Ano po? Ang Diyos ang nagbibigay ng ani, siya ang nagpapasagana ng ani ng mga tao, pero inilulustay at inuubos lamang ng tao sa walang kapararakan. At ang mabigat dito sa bayan ng Israel, ito ay ginugugol nila sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Israel were reaping a harvest that would result in a spiritual cursing rather than blessing. At ito ang pahayag ni propeta sa talata 3. Hindi sila mananatili sa lupain ni Yahweh, subalit ang Ephraim ay magbabalik sa Ehipto at kakain sila sa Assyria ng mga pagkain nagpaparumi at pinagbabawal. Sa mga talatang ito ay pinahihiwatig ni propeta Hosea ang mga bagay na kanilang hahanap-hanapin. Mga bagay na kanilang mamimiss kapag naganap na ang pagpaparusa sa kanila ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga sumusunod na mga talata. Sabi ng verse 4, hindi na sila papayagang maghandog ng alak kay Yahweh at hindi naman siya malulugod sa kanilang mga handog. Ang pagkain nila ay matutulad sa pagkain ng namatayan. Magiging marumi ang lahat ng kakain nito.
sapagkat ang pagkain nila ay para lamang sa kanilang katawan. Hindi iyon na maihahandog sa templo ni Yahweh. Ano ang gagawin mo sa araw ng itinakdang kapistahan at sa araw ng kapistahan ng pagdiriwang para kay Yahweh? Likas sa Israel, mga kapatid, ang pagiging reliyoso. Alam po natin yan hanggang sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Mahalaga sa kanila ang kanilang panlabas na katatayuan. Hindi po ba? Kaya nga ang tawag sa mga Pariseo ay mga ipokrito. No po? Napakaganda ng kanilang damit na siyang simbolo ng kanilang katatayuan, espiritual na katatayuan sa harapan ng Diyos. At iyon ay napakahalaga sa bawat isang Hudyo. Ngunit ang sinasabi ng talata, lahat ng ito ay aalisin sa kanila ng Diyos. Ang malalantad ay ang likas na pagiging mapamahiin o yung tinatawag nating superstitious na po. Hindi na papayagan ng Diyos na sila'y makasamba pa sa Kanya ng tunay. No po. At ang ititira lamang, ganoon na yung mga reliyoso. No po. Ang mga reliyoso ay nakabase palagi ang kanilang pagsamba sa pamahiin sapagkat hunghang yung kanilang pagsamba. Kaya naman dito, lumalabas at nagsimula ang iba't ibang uri ng mga inimbentong pagsamba. Dahil very hollow yung kanilang pagsamba, very hollow yung kanilang relasyon sa Diyos, dito nagmula na mga tao, nung nawala na ang pagsamba, unti-unti na silang gumawa at nag-imbento ng iba't ibang uri ng pagsamba sa Diyos. Kaya naman, nung panahon ng Panginoong Jesucristo, napansin natin na ang kautusan ay dinagdagan na ng dinagdagan, no po. At ibang klase na yung ginagawang pagsamba sa Diyos. At kung makikita po natin sa mga inimbentong araw ng pagsamba hanggang sa mga panahon na ito, bakit ba nagkakaroon ng pagsamba tuwing Sabado, tuwing Miyerkules o anong araw man sa isang linggo, hindi na po sila nakatuon doon sa kung ano ang iniuutos ng Diyos, kundi kung ano yung kanilang gusto. May mga iglesia na sumasamba ng Sabado at ang linggo ay ginagawa nila na araw ng kanila talagang leisure, no po. Sapagkat inimbento nila at ginawa nila yon para sa kanilang sarili. Dinisenyo nila para sa kanilang kaalwanan. Pero hindi yun ang iniuutos ng Diyos, no po. Kaya naman, pagdating sa pagsamba, napakaigpit ng iniuutos ng Diyos sa atin according sa kanyang mga salita na kailangang dapat sundin ng bawat isa. Ngunit ang Israel ay malayo na rito. At ito ang nakita natin sa Israel sapagkat hindi talaga sila tunay na sumasamba sa Diyos. Kung ano yung kanyang pinagbabawal, yun naman ang kanilang ginagawa. Kaya naman ang bunga ay puro pagkukunwari. Mga kapatid, sabi nga ng ating unang aspeto, the party is well and truly over. Ito ay nagsasabi na ang bayang Israel ay tuluyan ng inialis ng Diyos sa dating paraan ng pagsamba na itinuro niya sa kanila bilang parusa sa kanila ng Diyos. Tama na, ang sabi ni Yahweh, sapagkat hindi ko natatanggapin ang inyong mapagkunwaring pagsamba. Hindi na kayo muling makakatungtong sa aking tahanan. Sabi ng verse 6, makakatakas man sila sa pagkawasak, titipunin rin sila ng Ehipto at ililibing sa Memphis. Matatakpan ang damo ang kanilang mga kagamitang pilak at tutubuan ng dawag ang mga tahanan nilang wasak. Binanggit po rito yung Memphis. Hindi po ito yung bayan ni Elvis Presley sa Memphis, USA. But ito po ay Memphis, ang sabi, ay nasa lugar ng Ehipto. Ito po ay isang malaking libingan sa Ehipto. At sinasabi ni Hosea, sa nalalapit na pagpaparusa ng Diyos, lahat ng mga Hudyo sa Israel ay dito sila lahat ililibing. Hindi man sabay-sabay, pero dito sila lahat malilibing. Ang kanilang siguradong hantungan ay sa labas
ng bayang ipinangako. Mabubura sila sa daigdig na ito at walang makakaalala sa kanila. Nakita niyo yung pagpaparusa ng Diyos. Yung bayan ng Israel sa kanyang kasalanan, sa kanilang matinding pagtataksil, aalisin talaga sila doon sa sarili nilang bayan. Hanggang sila'y mamatay, hindi sila ililibing sa promised land. Ito ang judgment sa kanila ng Diyos. Mabubura sila sa daigdig na ito, malilimutan sila, at walang nakakaalala sa kanila. Napakabigat ng judgment na po. Pag tayo namatay at tayo inilibing sa ating huling hantungan, iba nakakalungkot kapag puro panayda mo, wala na makaalala doon sa kung saan ka inilibing. Meron nawawala yung libingan, naghahanap, hindi na makita. At kalunos-lunos ang damdamin ng isang tao, siguro marahil, na wala siyang sariling libingan. At sa ating mga Pilipino ay very sentimental tayo patungkol dito. At ito, mga kapatid, ang sasapitin ng bayang Israel ayon sa Panginoon. Sa kanilang pagpaparusa sa kanila, wala ni isa man sa kanila ang mananatili doon sa promised land. Ano po? At sa pagkukup sa kanila ng Assyria, na kung saan dadalhin sila in exile, ay hindi na sila makakabalik sa lupaing iyon. Pangalawa, the rejection of God has come to a head. Dumating na ang sukdulan ng kanilang pagtanggi o pag-reject sa Diyos. Paano ba natin nalaman na ang Israel ay dumating na sa punto na kung saan ay hindi na sila muli pang makababalik sa Diyos? Ito ang sinasabi ng talata 7. Wala nang natitira pa para sa kanila kung hindi kaparusahan. Dumating na ang mga araw na pagpaparusa. Sumapit na ang araw ng paghihiganti. Ito'y malalaman ng Israel. Ang sabi ninyo, mangmang ang isang propeta, at ang lingkod ng Diyos ay baliw. Totoo yan, sapagkat labis na ang inyong kasamaan at matindi ang inyong puot. Labis-labis na ang kanilang kasalanan. At lumalabas ito sa kanilang matinding puot sa mga propeta ng Diyos. So alam mo na labis-labis na silang masama kasi galit na galit sila sa mga propeta ng Diyos. Ang pagtanggi nila sa Diyos ay ipinahihiwatag nila sa pamamagitan nito. Tinutuyan nila ang mga sugo ng Diyos at tinatawag na mga baliw. Ayaw nilang marinig ang kanilang mga ipinapahayag na mensahe mula sa Diyos. Ayaw nilang tanggapin ang kanilang mga pagpuna, ang pagtuligsa, ang kanilang pag-rebuke. Kaya naman pinapatay nila ang mga propeta ng Diyos. Maraming mga halimbawa sa Biblia nagsasabi kung paano tinatrato at kung paano ang pagtingin ng mga tao sa mga propeta. Ang isang halimbawa ay sa 2 Kings 9:11, noong si Haring Jehu ay inanoint ni Eliseo. Tatataan po ba natin to? Na kung saan yung kanyang kasamahan ay tinawag si Eliseo na propeta ng Diyos na luko-luko. Sabi ng verse 11, ano ang kailangan sa iyo ng luko-lukong yan? So, ang sinasabi niya ay si Eliseo. Si Jeremiah naman ay pinangalanan din sa liham ng kanilang reklamo sa mga otoridad na isang baliw na nagpapanggap ng propeta. Of course, si Isaiah, ang tawag din at ang tingin sa kanilang mga tao ay isang baliw. Matatandaan natin si Apostol Pablo ay sinabihan ding baliw ni Festus, Acts 26:24. At ang pinaka-mailam na siguro ang halimbawa ay mismo ang ating Panginoong Hesukristo na inokusahan bilang sinasapian ng demonyo. Yan ang pahayag sa John 7:20 and John 8:48. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang pagtuturo, Mateo 5:12, pinaalala ni Jesus na mga bagay na ito na ang hindi pagtanggap
At pag-uusig ay mangyayari din sa bawat isa na susunod at magpapahayag para sa Kanya. Kaya mga kapatid, huwag na tayo magtaka kung hindi tayo tatanggapin na sanlibutan ito. This world may reject us for our faith, but Christ will honor us. Imbis na tanggapin natin ang Diyos, kabaliktaran ang tinatahak ng bayang Israel. Tingnan po natin sa verse 9. Nagpakasamang lubha ang aking bayan, gaya na nangyari sa Gibea. Gugunitain ng Diyos ang kanilang kalikuan at paparusahan ang kanilang mga kasalanan. Well, nandiyan po yung bayan ng Gibea. Maari ay naaalala niyo po ang bayan na yan. Ano po? Ang pangyayari sa Gibea ay isang kalunos-lunos na pangyayari sa kasaysayan ng Biblia. Ito ay tinala ng mga hukom, Kabanata 11 hanggang 21. Ito ay ang pagkukwento ng kasamaan ng mga tao saan? Sa Sodoma at Gomora. Kasi yung Sodoma at Gomora lugar, hindi po pangalan ng mag-asawa yan. Ha? Ngunit sa kabila ng lahat ng nakita natin na kasalanan ng mga tao doon sa Sodoma at Gomora, sinasabi ng talata rito na hindi pa rin iyon aabot o pwedeng maikumpara sa kasamaang meron ng Israel pagdating sa kanilang pagtanggi sa Diyos. Isipin ninyo, karumal-dumal na yung mga kasalanang nakita natin doon sa Gomora. Pero ayon sa Diyos, hindi pa rin may papantay sa kasamaan at kasalanang ginagawa ng Israel kay Yahweh. Ganoong kasama ang kanyang bayan, ang bayan ng Israel. Mga kapatid, ang rejection ng tao sa Diyos ay magpapatuloy. Ang tao ay magpapakasama at aabot sa sukdulan sa kanilang kasamaan. Hindi na po bubuti ang tao. Hanggang sa pagdating ng Panginoon, ang tao ay lalong magpapakasama. Pero napakaganda ang sinasabi ni Jeremiah, sa araw na yon kung saan sukdulan ng kanilang kasamaan, itong sinasabi ng propeta Jeremiah, I will forgive their wickedness and I will remember their sins no more. Jeremiah 31, verse 34. Pero mga kapatid, tandaan natin, mangyayari lamang ito kung tayo ay magsisisi at mananampalataya sa Diyos. Walang kaligtasan kung walang pagsisisi at walang pananampalataya. Ngunit kung ating papansinin, ang bayan ng Israel ay wala nito. Sa mga panahong iyon, ang Israel ay tuluyang nagpakasama at iniwan ang Diyos. Kaya naman, tingnan natin na sinasabi ng aspect number 3, the glory has turned all gory. Ano bang glory mayroon ng Israel? Ano ba sa Tagalog yung glory, di ba? Kalwalhatian. Ano bang glory mayroon ng Israel? Ito ang sinasabi ng talata 10. Ang Israel ay tulad ng mga ubas sa ilang. Gayon sila noong una kung matagpuan, parang unang bunga ng puno ng igos. Nang makita ko ang iyong mga magulang, ngunit nang magpunta sila sa Baal Peor, sila'y naglingkod sa Diyos-Diyosang si Baal at naging kasuklam-suklam gaya ng Diyos-Diyos ang kanilang inibig. Ganito tinitingnan ng Diyos ang Israel matapos sila'y palayay ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Napakaganda ng mga talata. Noong una, ganito sila tinitingnan ng Diyos. Sila'y very promising, ika nga. Very creative at maraming alam. Magagaling ang mga Israelita noong panahon na sila nasa ilang. Marami silang mga ginagawang magagandang bagay. Ako nga palagi nagagulat, yung paghahanap ng tubig sa desyerto, ang galing. Sila lamang yung may kakayahang makahanap ng mga tubig, kung paano magkakaroon ng tubig sa disyerto. Nagagawa yan ng mga Israelita. Kahit yung mga Hudyo ngayon, di ba? Sa buong Southeast Asia, makikita natin, yung Israel lamang merong sariling kuhanan ng tubig sa gitna ng disyerto. Yung kanilang mga halaman, yung tubig mula sa dagat,
nagagawa nilang maging matabang at nagiging kapakinabangan ng kanilang agrikultura. Ganon din ang Israel. Tunay na sila'y creative, tunay sila'y masisipag, tunay sila'y matatalino. At kung atin titingnan mismo ang mga talatang ito ay salaysay na ang Diyos ng bayang Israel ay nagpapahayag ng kanyang malalim at mapagmahal na relasyon sa kanyang bayan. Ngunit ayon sa talata rin, ito'y matulin nagbago. Sa ilang, bago pa makapasok sa lupang pangako matapos sila alisin sa Ehipto, tinanggihan na nila ang Diyos. Binanggit po dyan yung lugar ng Baal Peor. At kung tayo nagbabasa ng Old Testament, ang lugar na ito ay ang sinasabi sa mga bilang, Kabanata 25, na kung saan dito unang-una ng Israel ay sumamba kay Baal. Dito ay muling pinaalala ng Diyos nung sinabi niya yung Baal Peor, matagal na kayong nagtataksil sa akin. Doon pa lamang sa ilang, nagtataksil na kayo sa akin. Matagal na kayo nagtataksil sa akin. Minsan lang ipinangako ng Diyos na ang kanilang lahi ay magiging kasing dami ng buhangin sa dalampasigan sa kanyang pakikipagtipan sa kanila. Ngunit ito ay napalitan ng sumpa para sa kanila. Tingnan po natin ang sinasabi ng verse 11 to 13. Ang kaningningan ng Ephraim ay maglalaho para itong ibong lumipad na palayo. Wala nang isisilang, walang magdadalang tao, at wala na rin maglilihi. At kahit pa sila magkaroon ng mga anak, kukunin ko ang mga ito hanggang sa walang matira. Kahabag-habag sila kapag ako'y lumayo na sa kanila. Gaya ng aking nakita, ang mga anak ni Ephraim ay nakatakdang mapahamak. Mapipilitan ng kanilang ama na dalhin sila sa patayan. Napakabigat ng mga salitang binitawan, mga kapatid, kung atin pong titingnan. Kaya gusto ko nga basahin ninyo. Sapagkat napakabibigat ng mga salitang binitawan dito ni Hosea, ayon dito sa salita ng Diyos sa Hosea 9. Pero pagdating ng huli, ay nakita natin na nanangis si Propeta Hosea. Sa kanyang panalangin, O Yahweh, bigyan mo po sila ng mga sinapupunang baog at mga susong walang gatas. Huwag po tayo magkamali. Nananalangin si Propeta Hosea sa Diyos, kay Yahweh, hindi para palumbutin ang Diyos o hilingin pababain ang parusa sa Israel. Ang propeta sa puntong ito ay nanalangin at nagpapahayag ng paghatol ng Diyos. Sa ating pong huling aspeto, the future is without any hope. Sabi ng verses 15 to 16, lahat ng kanilang kasamaan ay nagpasimula sa Gilgal. Doon pa may kinapopotan ko na sila. Dahil sa kasamaan ng kanilang gawain, sila'y palalayasin ko sa aking tahanan. Hindi na sila mamahalin pa. Hindi ko na sila mamahalin pa. Mapaghimagsik ang lahat ng kanilang mga pinuno. Mapapahamak ang Ephraim. Tuyo na ang kanilang mga ugat. Hindi na sila mamumunga. At kung magbunga may, papatayin ko ang pinakamamahal nilang mga supling. Ito ang tatanggapin nilang parusa ayon sa talata. Gusto ko lang ulitin ko sa inyo. Ano sinabi ng Panginoon? Kinamumuhian ko sila. Ano pa ang sabi ng Panginoon? Palalayasin ko sila. Ano pa ang kanya sabi? Hindi ko na sila mamahalin. Pinakamabigat sa lahat. Ito yung nakakalunos na imahin. Papatayin ko ang kanilang mga pinakamamahal na supling. Masasabi ba ng Diyos yun? Ito ang tugon ng Diyos sa lahat ng kanilang pagsalansang. Mga kasalanang naglalayo sa kanila sa pagtubos ng Diyos. Mga kapatid, ang lahat ng ito ay nagsimula sa kanilang kasamaan sa Gilgal. Binanggit na naman yung salitang Gilgal at natalakay natin ito noong nakarang linggo. Ang Gilgal ay kilala sa mahalagang kabanata sa kasaysayan ng Israel. Kung ating titingnan, tatandaan. Dito naganap ang kauna-unahang pagtapak ni Joshua
sa lupang pangako, sa lupain ng Gilgal. Dito rin unang nahayag ang pagiging hari ni Saul. At dito rin ang lugar na kung saan muling bumalik si David matapos ang kanyang exile. Ngunit ano ba ang kasamaang bumabalot sa lugar na ito? Matatandaan natin na ang Gilgal at Bethel ay mga lugar na ginawang alternative na lugar ng sambahan para sa templo sa Jerusalem. Sinabi po natin paliwanag yung nakaraan linggo. Dito iniluklok ang mga guyang ginto na inimbento ni Jeroboam bilang rebulto na kumakatawan sa Diyos sa Israel. Dito nagsimula, sapagkat dito tahasan na para yung mga taga-Northern Kingdom ay hindi maakit na mga taga-Southern Kingdom sapagkat doon sila sumasamba sa Jerusalem. Ang ginawa ni Jeroboam nung humiwalay Northern Kingdom, gumawa siya ng sariling lugar ng sambahan. At ang mabigat, bukod sa ginawa niyang altar ng mga sambahan para yun ang alternative nila roon sa templo sa Jerusalem, naglagay pa sila ng mga gintong guya, mga imahen. Nag-imbento sila ng mga imahen na sabi nila kapag kayo lumuhilo tumungo ng tulog na para rin tumatawag kayo kay Yahweh. Kaya lang si Yahweh ginawang parang imaheng gintong guya. Ganoon kasama. Ganoon nila inimbento ang pagsamba sa Diyos. Mula sa pagsamba sa Gilgal, ay nakarating ito sa Bethel na malapit sa hangganan ng kaharian ng Juda. Ito pong sinasabi ng Amos 4:4. Go to Bethel and sin, and go to Gilgal and sin yet more. Ang Diyos ay namumuhi sa lahat ng kanilang pinagkagagawa dito. Ang salitang pagkamuhi ay nagpapatunay na hindi na sila katanggap-tanggap sa Diyos. Gilgal marks the height of Israel's strained relationship with the Lord. Dito ang napatunayan ng bigat ng kanilang kasalanan. Dito din sa lugar nito nahayag ang tunay na nilalaman ng kanilang mga puso na talagang ayaw nila sa Diyos. Sabi ng verse 17, itatakwil sila ng aking Diyos sapagkat hindi sila nakikinig sa Kanya. Sila'y magiging palaboy sa maraming mga bansa. Tanging Hosea na kaisa-isa mula sa lupon ng marami ang nagsasabing, ang Panginoon ay ang aking Diyos. At ang mga huling pinahayag ni Hosea ay may tuturing marahil natin pinakamalupit na parusa sa lahat. Ang maging palaboy sa maraming mga bansa ay nagsasabing, ang Israel ay wala nang mauwian pang sariling tahanan. Wala na rin silang pagkakilanlan. Wala na silang identity. Wala na silang address na bahay. Wala na silang identity. Mga kapatid, hanggang ngayon, totoo po ang mga bagay na yan. Kailan ba lamang naging muling bansa ang Israel? Kailan lang? Ilang taon lang nakakaraan. Bumoto pa nga ang Pilipinas para sila maging isang bansa. At mga kapatid, hanggang ngayon, yung kanilang nation, patuloy pa rin hinahamon ng mga Palisteo na nasa kanilang paligid. Hindi nyo lupa yan. Di ba? Hanggang ngayon, hinahamon na yung lugar na yon ay kanila. Sapagkat ang tagal silang tinanggal ng Diyos sa lupain yan. Kaya nga sabi natin kanina, maging ang mga Israel ng panahon na yon, wala na silang pagkakilanlan. Tinubaw na ng damo yung kanilang mga pintod. Hindi na sila naaalala ng mga tao. Ganoon katindi yung parusa ng Diyos sa bayang ito. Wala na ang nation na Israel. No, tinanggal ang templo, wala na ang Israel, wala na silang pagkakilanlan. Mga kapatid, yung pagiging palaboy ay nagpapaalala sa atin sa ginawang parusa ng Diyos kay Cain. Nang patayin niya ang kanyang kapatid na si Abel, Genesis 4, verse 12. Nangatulan siya ng Diyos, sabi ng Diyos kay Cain, bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka mag-aani. Wala kang matitirhan at magiging lagalag ka sa daigdig. Ito po ang kalalagayan ng Israel. Pareho nang isinumpa ng Diyos si Cain. Ang Israel ay magiging lagalag na katulad ni Cain
sila'y mangangalat. Kaya, yung ang daming Israel sa iba't ibang bansa, hindi po ba? Noong panahon ng Second World War, sila yung napag-initan, sila yung pinatay ng mga Nazi. Yung di ba? Sila. Kaya naman ito ang sinapit ng bayang Israel. Ibinabana ng Diyos ang parusa sa kanila. Sila ay natagpo ang guilty sa lahat ng akusasyon ng Diyos sa kanila. Pinilit ng Diyos na sila ilapit, ngunit ayaw nila. Nagpakalayo-layo sila sa Diyos. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, sa kabila ng lahat na masasakit na mga salita na ating narinig, na malungkot na sinapit ng bayang Israel, ito ay may binuksang maganda sa ating lahat. There will be a room for us in God's household. Because in their fall from grace, we've come to be touched by grace. Romans 11 is very clear. The rejection of God is the way we are reconciled to Him. Kaya naman mga kapatid, while the future is without any hope for Israel, ito ay nagbukas naman ng bagong pag-asa sa ating lahat. Dear brothers and sisters, let's ever praise and thank the Lord for this most precious gift, the gift of grace through faith in our Lord Jesus Christ. Amen. Tayo po manalangin. Salamat po, O Diyos, sa pagpapala ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa pagkakahayag ng iyong puot sa bayang iyong minahal, sa bayang iyong pinaglingkuran, sa bayang iyong minahal ng matagal, ngunit ganoon ang ginanti sa iyo. Maraming mga masasakit na salita kaming narinig mula sa iyong mga salita, amin Diyos. Pero tunay po kaming nalulugod, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, na kayo pa rin ang Diyos na mahabagin sa lahat. Sa kabila ng iyong pagkapuot sa kasalanan ng Israel, ay tunay nga po, Panginoon, na ito ay nagbigay daan upang kami ay mapabilang sa iyong tahanan at sa iyong kaharian. Salamat po, O Diyos, sa kasaysayan ng iyong pagliligtas. At tunay po naming nakita na sa iyong probisyon ang lahat ng itong mangyayari sapagkat ito ang iyong plano. Salamat, Panginoon, dahil kami binigyan mo ng puwang sa iyong kaharian sa pamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Hindi nawa kami matulad sa bayan ng Israel sa kanilang kasamaan. Bagkos sa lahat ng aming katiwalian, amin Diyos, matagpaan mo nawa po kami mula sa inyong tulong na makita namin ang aming mga kasalanan at patuloy kami magsisi upang sa ganoon, Panginoon, kami ay muli mong ibalik sa iyong dakilang presensya. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Pagpalain mo po ang iyong mga salita para sa aming lahat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at Amen.